Matagal nang may tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Venezuela. Isang tensyon na unti-unting nabuo sa paglipas ng mga taon sa pagitan ng politika, ekonomiya at kontrol sa yaman ng bansa. Noong 1999, naupo sa kapangyarihan si Hugo Chavez, isang lider na hayagang kumontra sa impluensya ng Amerika at sa kontrol ng mga dayuhang kumpanya, lalo na sa industriya ng langis. Pagkamatay niya noong 2013, pinalitan siya ng kanyang kaalyado na si Nicolas Maduro. Sa ilalim ng pamumuno ni Maduro, lumala ang krisis sa ekonomiya. Tumaas ang inflation, nagkulang ang mga pagkain at gamot, at milyon-milyong Venezuelan ang napilitang lumikas sa ibang bansa. Noong January 2017, naupo bilang Pangulo ng Estados Unidos si Donald Trump. Sa ilalim ng kanyang administrasyon, lalong humigpit ang pressure laban sa pamahalaan ni Maduro. Ipinataw ng Amerika ang economic sanctions, pinutol ang access ng Venezuela sa pandaigdigang merkado, at kinilala si Juan Guaido bilang alternatibong leader noong 2019. Noong January 3, 2026, sinimulan ng Estados Unidos ang isang mabilis at planadong operasyon laban sa pamahalaan ni Maduro. Hindi tradisyonal na digmaan, kundi kontroladong pag-atake sa komunikasyon, military channels at mga strategic facilities sa paligid ng Caracas. Sumunod ang sabayang pag-atake sa mga military command centers at security headquarters upang pahinain ang kakayahan ng pamahalaan na lumaban. Sa huling yugto, isang special operations raid ang isinigawa sa sentro ng Caracas. Sa tulong ng intelligence at insider information, nahuli ang mag-asawang Nicolas at Celia Maduro at agad silang inilabas ng bansa. Walang mahabang labanan, ngunit malinaw ang resulta. Bumagsak ang sentro ng kapangyarihan. Matapos mahuli si Maduro, iminungkahi ng Estados Unidos ang pagtatatag ng Transitional Authority, isang pansamantalang pamahalaan na susuportahan ng US at mga kaalyado nito upang ibalik ang kaayusan, ayusin ang ekonomiya at magdaos ng bagong eleksyon. Ngunit, ayon sa mga kritiko, may mas malalim na motibo. Kontrol sa langis ng Venezuela, pagpapalakas ng impluensya sa Latin America, at pagpapakita ng kapangyarihan sa buong mundo. Para sa ilan, ito ay mabilis na solusyon sa matagal ng krisis. Para naman sa iba, malinaw itong paglabag sa soberanya ng isang bansa. At para sa karaniwang mamamayan, sino ang labis na nadamay sa lahat ng ito? Ang ganitong uri ng digmaan ay walang malinaw na panalo. May mga panalong pampulitika, ngunit may kapalit na tiwala, kalayaan at kinabukasan ng mga ordinaryong tao. Sa huli, ang tanong ay ibinabalik sa inyo. Tama ba ang ginawang pagsalakay at pagdukot sa lider ng isang bansa? O patunay lamang na sa mundo ng kapangyarihan, interes ang laging nauna? Ito ang aming pagsusuri, hindi bilang hatol,
kundi bilang paanyaya sa mas malalim na pangunawa sa mga pangyayaring humuhubog sa mundo natin ngayon. At para sa inyo, manatiling nakatutok sa ating channel. Follow and share para updated kayo sa mga bagong videos na puno ng aral at kaalaman, mga ka-KSK